Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron akong ipapakitang post sa inyo mga minamahal. Yan na, nakikita ninyo. Post yan ni Mark Lopez. So, ano yung sabi niya sa kanyang post? Yehey! Sa wakas, makakaharap ko na din si Congressman Dan S. Fernandez at pati siguro si Kong Ace Barbers. Masaya to. So makikita nyo na 6 days ago, nagyayabang itong si Mark Lopez. Diba? Yabang, no? Ganyan talaga. Literally, mga minamahal, yung typical mindset at yung gawain ng mga DBS. Yung mayabang, diba? Parang kala mo walang kinakatakutan, hindi natatakot, parang feeling nila sila yung batas. So, isa po yan sa ugali nila, yung atapang. Pero, habang sinasagawa, dinidinig ang TRICOM, mga minamahal, tingnan ninyo. Ito yung balita. People's Tonight, sa online lang sila palaban. Aabot sa 40 vloggers ang naimbitahan sa pagdinig ng House of Tripartite Committee upang magpaliwanag sa kanilang pagkakasangkot di umano sa fake news at disinformation. Subalit wala sa mga ito ang nagpakita sa kamera ngayong Martes, Pebrero 4. So ano yung ibig sabihin nito? Kasi may mga ano talaga, sa totoo lang mga minamahala, ako, i-justify ko yung sarili ko. Nung sinabi, may mga nag-content na si Mima Alicia daw po ay merong warrant of arrest, dali-dali akong lumipad dito sa Manila. Gusto kong iklaro yung sarili ko. So, naghanap ako ng kontak ko at pumunta ako mismo doon sa CIDG, sa Criminal Investigation Detection Group. Pumunta ako doon para i-clear yung pangalan ko. Kasi mga minamahal, alam ko naman talaga na malabo akong magkaroon ng warrant of arrest. Dahil in the first place, hindi ako nabigyan ng subpoena. Hindi ako na-hearing. Paano ako nakapag-counter? Wala. So alam ko dismiss yun kung totoo man ang chinichika na meron daw akong warrant of arrest. Pero ano yung ginawa ko? Gumawa ako ng tamang paraan. Pumunta ako doon sa CIDG. Diba? Nakita nyo naman. Nag-set kami ng meeting with General Torres. Sinamahan ako ng mga kaibigan ko. Ganun ako katapang. Hindi ako yung tipo ng klase ng vlogger na puro lang dakdak, puro lang salita. Nag-show up ako. Kasi ganun yung personality ko. Diba? Hindi lang tayo puro bunganga. Hindi lang tayo puro sokmed. Diba? Nagigets ninyo? Meron din tayong gawa. Which is, ito yung wala sa mga DDS. Diba? Ang tapang mag-post. Bobo ka, Benny Abante. Diba? Tak-ina mo, Dan Fernandez. Wala kayong ginawa. Purakot kayo. Diba? Ganun sila mag-post. Mga minamahal. Even nga si PBBM, diba? Bangag, adik, yan. Ang dami nilang sinasabi. Ang dami nilang hanash sa ating presidente and even dito sa ating first lady. Ngayon, ang punto natin dito, ang tatapang ninyo sa social media na parang tila baga untouchable kayo. Pero bakit ganun? Diba? So, sa media lang pala kayo talaga literal na palaban. So, matatawag namin kayong trolls. Kasi merong binabanggit si Benny Abante, isang babaeng vloggers din. Joey, yan. Grabe. Hindi umaten, pero ngak-ngak ng ngak-ngak sa social media. And even itong si Maharlika, ngak-ngak ng ngak-ngak, hindi naman nagso-show up. Diba? Puro lang sokmed. Kasi dyan lang naman talaga sila magaling. Dyan sila matapang sa social media. Diba?
Hindi nila kayang mag-show up eh. Kasi alam nilang magigisa sila kasi gumagawa sila ng fake news. Eh tayo, hindi naman tayo magigisa sa ganung pamamaraan dahil hindi naman tayo na-fake news, di ba? So see, makikita ninyo yung mga vloggers duwag. Na yan, yung mga pinatawag, mga duwag. Iilan nga lang yung matapang doon eh, si Atty. Enzo Recto. Ewan ko ba't napatawag yun si Atty. Enzo, kaibigan natin yan eh. Alam ko walang ginawang fake news yan si Atty. Enzo. Ewan ko na lang sa iba kung ano iniisip nila. Diba? Nagigets niyo yung punto natin dito, mga minamahal. Pero anyway, siguro parang maging balance din. Meron din naman mga BBM vlogger na napatawag dyan ah. Hindi lang naman mga DDS, may mga BBM vlogger din na mga fake news. Hindi natin tinotolerate yun. Pinatawag ka, mag-show up ka. Di ba wag ganun? Huwag kang magtatago sa isang account, sa pagiging troll, sa pagiging bayaran. Show up. Kaya dapat sa mga yan, cite and contempt, no? Mga minamahal. Dapat sa mga yan talaga cite and contempt. Isabpina. Basahan nyo ng show cause order para umappear. Kasi matatapang lang sa social media eh. Yan yung pangit. Hanggang online lang pala eh. Kala ko naman talaga literal na palaban. Wait lang. Diba? Kala naman talaga natin mga literal na palaban. Hanggang social media lang pala. Diba nakakatawang isipin, ang banat nila puro lang SOCMED. Tapos itong si Marcoleta, hindi rin natin maintindihan. Luka-luka din. Hindi naman invited, hindi naman miyembro ng TRICOM, pero nandoon. Anong kalukuhan yun? Gets ninyo? Mga minamahal? Grabe. Hindi tayo ganun. At wala sana nang tutulad sa kanila. Diba? So itong fake news na to, dapat labanan natin. Kasi kamusta naman yung susunod na generation? Uulitin at gagawin ulit yung ginagawa nila kung hindi natin ito gagawa ng solusyon ngayon pa lamang. Medyo malaki na yung ugat ng problema na to, pero at least dapat itry din ng TRICOM na yan, ma-find out kung sino yung mga naglalagak ng content sa kanila para tirahin si ganito ganyan. Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again. Yeah. Alicia nyo. So, pahingi lang po ako ng comments. Yan, mahalaga yung comments ninyo. Likes. Sobrang halaga din ng likes ninyo. And, syempre, yung shares. Diba? Kasi pag share nyo itong video na to, nakakatulong kayo sa algorithm natin at natutulungan nyo yung mga Pilipino na malaman ang totoong katotohanan. Yung totoong balita. Diba? So, i-click nyo din yung notification bell para lagi kayong nanonotify sa mga susunod at mga gagawin nating video. Alright? So, yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.